Napanood nyo na ba yung documentary ni Cara David doon sa Subic sa Sitio Tibag? Yung pinamagatan niya nga Binasurang Paraiso. Ito yung kabundukan na ginawang landfill or dam site. Sa Tagalog tapunan ng basura. Ginawang tapunan ng basura. Ayon sa kanila, yung basura na yon is galing pa nung pandemic. May katagalan na rin. Nabalita pa nga ngayon yun. Ngayon, ang concern ni Cara David, marami kasing mga Aita nakatira doon. May mga Aita. Tapos yung kabundukan na dating maganda, naging, di ba, mabaho, maraming dumi. Nasira yung ilog, yung dumi nun, dumana sa ilog. Yung sa tubigan nila. Dahil doon, merong isang malaking content creator na nagpunta raw siya doon at nakita niya yung mismo lugar. Ito siya, tingnan niyo na lang. Yan yung kanyang pahayag nung siya ay nagpunta doon sa dam site or doon sa Sitio Tibag. Yan yung naging pahayag niya. Marahil kilala niyo siya. Yan. Parang lumalabas doon is parang pinabulaanan niya yung naging documentary ni Cara David. Kilala natin si Cara David. Marami nakakakilala kay Cara David. Alam natin na siya ay researcher, journalist, naging kuruso sa UP. At lalong-lalo siya nakilala nung panahon nung nag-birthday siya. Yan. Yung nag-birthday siya na meron siyang hiniling. Yan. Doon siya masigit na nakilala ng maraming tao. Balik tayo dun kaya na. Makilala natin si itong content creator na to, walang iba kundi si Boss Toyo. Ayon sa kanyang pahayag doon na ganito daw, may nabasa nyo naman, tingnan nyo na lang sa ibang huwag na nating explain. Kaya maraming bumatikos dito kay Boss Toyo. Ang point kasi ng mga tao doon, kahit pa sabihin kasing walang amoy yan, hindi naman apektado, kasi parang lumalabas hindi sinasabi niya na hindi naman daw apektado yung mga nakatira doon, parang ganon. Pero wala naman siyang binanggit. Wala raw, hindi naman daw mabaho. Ang point kasi ng mga tao doon, bakit mo tatapunan ang natural resources, sisirain ang kalikasan para lang doon sa yung mga basura na yun? Diba? Wala ba tayong proper na tapunan ng mga ganyan? Parang ganun yung point ng mga tao. At dahil nga doon sa naging pahayag ni Boss Toyo, may mga content creator na nakitang talagang bumabati ko sa kanya to, inatake siya. Ang masakit kasi na katotohanan din ikinukumpara sila ngayon. Nababasa ko parang pinagkukumpara sino ba si Boss Toyo at sino ba si Miss Cara David, sino ba ang merong kredibilidad at sino yung wala, yung gano'n, diba? Sa akin sa point sa akin lang, kasi sa tatusin naman talaga, yung kalikasan, diba? Marami ng katibayan na kapag nasira ang kalikasan, meron tong kapalit na sakuna. Andyan yung mga landslide, bigla ang pagbaha, diba? Alam mo yung kasabihan, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Alam mo yung kasabihan na yun. Lalo na yung basura na yun ay nasa bundok pa. Diba? Pwede na kapag humina na yung pundasyon na yun, yung basurahan na yun, pwede mag-cause yun ng landslide. Pag lumambot ang ilalim ng basurahan, kasi wala na mga puno yun o may mga puno sa paligid, pero yung mismong sa dam site, pag yan ay nagkaroon ng malakas na pag-ulan, pwedeng gumuho yan, maglasta yan, pababa yan, tuloy-tuloy yan sa kapatagan. Yan yung pwedeng magiging epekto nun na hindi nakikita ng iba. Basta't sila, makapagpahayag sila ng gusto nila, hindi nila iniisip yung totoong sitwasyon. Diba? Yung totoong pwedeng mangyari. Yun yung unang-una. Pangalawa, yung magiging epekto nito doon sa mga nakatira doon, katulad ng mga ating mga katutubo na mga Aita. Maaring sabihin na natin, sinasabi kasi parang ang point ni Boss Toyo doon na hindi naman na apektado. Oo, yun sa lugar na yun, pero yung amoy, tsaka yung tubig na pwede nilang pagkunan ng inumin, pangsabaw sa pagkain, saan kukunin? Doon, dadaan doon.
Di ba? Eh kung nasa baba ang yung bahay o yung kabahayan o sabihin natin may mga ilog pa doon, di yung katas ng basura na yon, sila pwede unang maapektuhan nun. Ang maapektuhan doon talaga yung mga nakatira doon sa komunidad na yon. Pero yun naman ay ginagawa na ng action ngayon ng local government. Ayon sa DNR, yun ay pinasarado na nila at ang local government doon is ginagawa na nila ng paraan para maialis ang mga basura na yun. Diba? At yung pahayag ni Boss Toyo, yun naman ay binigyan niya ng pangalawang nag-apology siya dun sa mga tao. Humingi siya ng paumanhin dun sa kanyang mga nasabi. Totoo naman. Pagbigyan na lang natin. O sabihin natin, patawarin natin, nagkamali lang siya ng konti doon. Okay lang naman. Hindi naman yung krimen para batikusin natin ang batikusin. At least, natuto siya. Diba? Kaya ito yung isang paalaala, no? Paalaala sa mga content creator. Kung hindi mo naman linya, kung ang linya mo ay halimbawa yung mga content ay na-upload na puro pagpapatawa, doon ka lang. Kung ang mga content mo naman ay puro sayaw, doon ka lang. Kung ang content mo ay puro kanta, doon ka lang. Dahil pag pumasok ka sa mga ganyang klase ng issue na hindi naman naging magandang bitaw mo, pananalita mo, okay, sa politika, kahit sa politika, ipaglalagyan ka talaga. Marami talaga magagalit sa'yo, lalo na yung mga trolls. Diba? Yung mga trolls na sinasabi niya. O kaya kaya nga, lagi kong sinasabi, huwag tayong makisawsaw sa mga issue ng mga ganyan, lalo na yung against lang din naman tayo. Diba? Kung kunyari, halimbawa yung sa sa politiko na yon, against ka sa kanya, hanggat maaari huwag ka nang manira. Huwag mo nang kontrahin pa. Kasi, yung mga yan, mga sa politika, masiselan niya mga yan. Maramdamin niya mga yan. Pwede ka magkaroon ng problema dyan. Dito rin sa documentary ni nangyari naman, sumalo nga siya doon sa naging documentary. Siyempre, ang nagiging takbo ng usap ng tao kasi siyempre kalikasan na pinag-uusapan dito diba? Kalikasan na ang nasisira dito at yung mga residente dito ang pwede naapektuhan na rin. Tapos naging ganun pa yung pahayag niya, naging against dun sa documentary na yun. Siyempre, una mag-react yung taong bayan. Babanatan ka talaga ng babanatan. Ngayon, kung hindi ka lang, kaya nga nagkaroon ng comparison, kung hindi mo rin alam naman yan, yung party na yan, kung wala kang idea or hindi mo naiintindihan yung totoong sitwasyon, mas magandang manahimik ka na lang. Diba? Kaya nagkaroon ng comparison, kinukumpara ba kung sino mayroong credibilidad sa dalawa, si Cara ba o si Boss Toyo. Kaya nga mayroon pa ako nakitang post na si Cara David na mayroon 3.6 followers, tapos si Boss Toyo na mayroon 8.6 followers yun Okay, mas kilala ka si Boss Toyo, pero mas may, kumbaga mas marami ang nakakilala na naniniwala kay Cara David, mas marami ang pumapapor. Kasi nga, kung titingnan yung experience at yung uri ng trabaho, di ba? Journalist, tapos marami siyang naging karanasan marami na siyang experience, researcher, ganyan. Kaya mas mas maraming pumapabor kay Cara David. Kaya ito lang ang maipapayo ko sa iyo, kung kayo ay content creator, na kung ang niche ninyo ay tumulong, doon kayo. Kung ang niche ninyo ay politika, Pumulitika kayo. Doon kayo. Kasi kaya ka naman mulitika kasi marami ka nalalaman tungkol doon. Diba? Kung ikaw ay tumutulong sa mga tao, mas marami kang pera. Kaya tumulong ka. Kung ikaw ay sa documentary, researcher ka, journalist ka, doon ka. Pag pumasok ka kasi sa mga hindi mo naman linya, baka magkaroon ka ng problema. Kaya nangyari kay Boss Toyo. Kaya ingat-ingat tayo sa ating mga bibitawang mga salita, lalo na kung tayo against. Bago nyo i-post, may kasabihan din, may kasabihan natin na hindi ka na ingatan bago ka post, pag-aralan mo muna. Parang gano'n. Basta yun na yun. Kaya ingat-ingat po tayo sa pag-post. Kasi marami ang mata dito sa social media. Marami ang laging nakamasid. Konting pagkakamali mo lang, babanatan ka. Lalo na kung may pangalan ka. Diba, gaya ng nangyayari kay iba na Alawi, maraming gumawa ng tama, may batikos, gumawa ng mali, may batikos, di ba?
Wala nang tinama. Lahat puro mali. Kaya kung ikaw may pangalan, ingatan mo yung pangalan mo na wala kang masasagasaan para hindi ka masira. Tandaan yan. Turo ng magulang yan eh. Yung ingatan mo ang pangalan mo. Diba? Andun kasi yung pagtitiwala ng tao. Kapag magandang pangalan mo, yung pagtitiwala ng tao nandun. Yun lamang at sana meron tayo natutunan. Ito hindi ko inaano dito yung mga issue. Ang gusto kong iparating sa aking mga video, gusto kong iparating, yung pag-uugali. Hindi tayo eksperto sa mga ganyan, hindi tayo psychologist. Yung pagiging ugali, sasabihin ng iba yung toxic culture. Hindi toxic culture kasi ayun tayo. Hindi kahit pa nasa bago tayo, nasa modernong mundo tayo ngayon, hindi pa rin nawawala yung kultura natin. Hindi po ba? Okay, sabihin nyo millennials kami, pero yung kultura nandoon pa rin. Hindi pwedeng mawala yun. At yung pag-uugali ng Pinoy, iba ang pag-uugali ng mga Pinoy kung ikukumpara natin sa ibang bansa. At tulad ng yung mga western countries, pag pupunta sila dito, natutuwa sila sa kultura natin. Samantalang tayo, ang tinatawag natin ay toxic culture. Samantalang yung mga foreigner na nagpunta rito, natutuwa sila sa kultura natin. Yan ang gusto kong iparating sa inyo, yung kultura natin, yung ating attitude as bilang sa mga Pilipino. Huwag sana nating alisin yan. Okay? Yun lamang.